November 5, 1975, sa Apache Sitgreaves National Forest, Arizona. 6 lang ang bumaba mula sa truck ng gabing iyon. Dahil sa harap mismo ng barkada, nakita nilang kinain ng kakaibang liwanag si Travis Walton. At dahil kinuha siya ng isang lumulutang na sasakyang hindi nila maipaliwanag. 5 araw siyang naglaho, napuno ng takot, paghahanap at pagdududa ang buong bayan. Pagbalik ni Travis, siya ay tuliro at takot na takot. May mga memory siya ng mga nilalang na hindi tao at mga tanong na lalong nagpalalim sa misteryo. Pero hanggang ngayon, ito pa rin ang misteryo. Totoo bang dinukot ng alien si Travis Walton o may hindi pa rin sinasadyang tukuyin ang 6 na saksi? Ano ba talaga ang nangyari sa gitna ng kagubatan noong gabing iyon? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. November ng 1975, sa gilid ng malawak na kagubatan ng Apache Sitgreaves National Forest sa Arizona, nagsisimula na namang magtrabaho ang 7 magkakabarkadang logger. Si Mike Rogers ang kontratista at leader ng grupo, kasama niya sina Travis Walton, Allen, John, Steve, Dwayne at Ken. Karaniwan na ang gawain nila, putol ng puno, stacking, buhat ng troso at konting kwentuhan habang nagtatrabaho. Ready na ba lahat ng gamit? Maaga pa tayo makakauwi niyan, sabi ni Mike habang chinicheck ang chainsaw at mga helmet. Syempre Mike, kailangan makatapos tayo. Deadline na naman mamaya, sagot ni Steve, sabay tingin kay Travis na tahimik lang sa isang sulok. Ayos ka lang ba? Parang ang tahimik mo ngayon bro, tanong ni Mike. Napansin niyang parang lutang si Travis. Okay lang ako pre, medyo pagod lang, sagot ni Travis, nag-aayos ng mga gamit. Habang break time, naupo sila sa ilalim ng puno. Biglang napag-usapan ang pinanood nilang UFO documentary nung isang gabi. Napanood niyo ba yung tungkol sa alien abduction kagabi? Tanong ni Allen habang ngumunguya ng sandwich. Oh, grabe yun. Puro alien. Baka dito din mangyari sa atin yan. Biro ni Ken sabay tawa. Malay mo, magpakita talaga dito. Sabat ni Travis, sabay kindat. Pag nangyari yun, ikaw na lang kausapin nila Travis. Sigurado akong madaldal ka din kahit alien pa, pang-aasar ni John. Tahimik silang nagtawanan. Pero sa totoo lang, kinikilig sila sa ideya na may kakaibang mangyayari. Walang nag-akala na sa kagubatang ito, magbabago na pala ang pace ng simpleng buhay nila sa gabing yun. Walang kamalay-malay ang grupo na sa likod ng normal nilang araw ay may isang insidenteng magpapabago sa takbo ng mga buhay nila. Bandang alas 7 na ng gabi nung matapos nilang trabahuhin ang huling puno. Pagod pero masaya, sumakay na silang lahat sa lumang truck ni Mike, handa nang umuwi. Tahimik ang biyahe, puro ingay lang ng gulong at bugso ng malamig na hangin mula sa bintana. Habang binabaybay nila ang makipot at madilim na daan sa gubat, biglang napansin ni Dwayne ang kakaibang liwanag sa gitna ng mga puno. Uy, tingnan nyo! Parang may ilaw doon sa kanan! Biglang sabi ni Dwayne, sabay turo sa may madamong bahagi. Hindi kaya forest ranger yan? Tanong ni Steve, pero kita sa mukha niyang medyo kinakabahan. Hindi ganyang kaliwanag ang flashlight ng ranger, sagot ni John. Habang sinisilip ang liwanag, pinahinto ni Mike ang truck at bumaba kahit may pagdadalawang isip. Sumunod si Travis, halatang excited at curious. Tara, silipin natin! Anyaya ni Travis habang nilalampasan ang mga damo. Ano ka ba Travis? Balik ka dito! Sigaw ni Ken, pero patuloy lang si Travis sa paglapit sa naglalakihang ilaw. Habang lumalapit sila, mas naging maliwanag yung paligid at parang umiikot yung ilaw na tila nagmumula sa isang bilog na bagay na nakalutang sa taas ng lupa. Saglit silang natigilan sa nakita nila. Tahimik ang lahat, parang nabalot ng kakaibang pakiramdam. Naririnig lang nila yung malakas na tibok ng mga dibdib nila at yung parang humuhuning tunog mula sa lumulutang na bagay. Travis, tama na! Balik na tayo! Tawag muli ni Allen, halatang kinakabahan pa. Pero parang hindi na naririnig ni Travis ang mga kasama. Dito na nasimulan ang gabing hindi nila malilimutan at hindi pa nila alam. Mas lalala pa ang mangyayaring susunod. Parang natulala na si Travis habang pababa siya sa maburol na parte ng clearing.
malapit na sa lumulutang na disk na nagkikislapan ng ilaw. Napatigil si Mike at ang iba, ayaw na nilang lumapit pero hindi rin sila makaalis ng tingin sa eksena. Biglang nag-iba yung tunog na naririnig nila. Naging mas matinis at parang lumalakas. Sa isang iglap, may kumislap na asul na beam mula sa ilalim ng disk. Tinamaan si Travis. Travis! Napasigaw si Steve. Nanginginig ang boses. Kitang-kita ng lahat na napaatras si Travis. Parang gumewang. Tapos parang naitulak ng hangin pabalik. Sandaling nawala siya sa paningin. Tapos bumagsak sa lupa. Walang malay. Tara na! Alis na! Halos sabay-sabay na sigaw ng mga kasama. Natakot ng todo sa nakita. Pilit na pinaandar ni Mike ang truck. Mabilis ang takbo nila palayo. Habang nagpapanik yung iba, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Tahimik bigla sa loob ng truck, puro hingal. Tapos sumabog ang tanong ni Allen. Anong gagawin natin? Hindi natin pwedeng iwan si Travis. Tumigil sila sa di kalayuan para kumalma. Pero ramdam pa rin yung panginginig ng mga tuhod nila. Nakatingin lang sila sa isa't isa. Walang sigurado kung babalikan ba o tatakbo na lang pauwi. Lumipas ang ilang minuto, nagpasya sila na hindi pwedeng basta na lang umalis. Balikan natin. Hindi natin siya pwedeng iwan doon. Desisyon ni Mike, kahit halatang natatakot din siya. Lumiko uli sila pabalik. Mabagal ang takbo nila habang palapit sa lugar kung saan nila iniwan si Travis. Pagdating nila doon, tahimik ang paligid. Wala na yung disk. At mas malala, wala na si Travis sa lupa. Natabunan sila ng kaba at guilt. Nagkatinginan ng crew, lahat pare-pareho ang iniisip. Saan na napunta si Travis? At ano talaga yung nakita nila? Nagbabaka sakali pa rin, sina Mike, na baka lumitaw si Travis sa paligid. Kaya pumasok sila ulit sa makapal na damuhan at nilibot ang clearing. Travis, nasaan ka na? Sigaw ni Dwayne, nanginginig ang tinig. Pero sagot ng gabi ay puro katahimikan lang. Habang nag-iikot sila, walang bakas ni Travis ni kahit anong clue maliban sa mga yapak nila at sa damong nayupi. Pilit iniiwasan ng lahat ang magpanik pero ramdam mo ang tensyon habang binubulungan nila ang isa't isa. Baka nagtatago lang siya o baka hinimatay tapos gumapang paalis? Mahinang tanong ni Ken, naghahanap ng pag-asa. Hindi bro, imposible. Buong paligid, nakita natin. Tila sobrang biglaan na lang yung pagkawala niya, sagot ni Steve, halatang kinikilabutan pa. Dahil wala silang makita, umalis na sila pabalik ng truck, walang masabi. Tahimik ang biyahe pa Heber, parang hinihigop sila ng kaba mula sa loob. Pagdating sa town, dumiretso kaagad sila sa istasyon ng pulis at naabutan nila si Deputy Sheriff Chuck Ellison. Anong meron mga boys? Tanong ni Deputy Ellison, napansin niyang parang namumutla na lahat. Sir, nawawala po si Travis. Hindi po ito biro, parang kinuha siya ng... Naputol si Mike, halata ang struggle na i-explain ang buong nangyari. Nagkatinginan ng crew habang tahimik na ikinuwento nila kay Deputy Ellison ang nakita nila. May halong takot, kaba at pagkalito. Hindi alam ng pulis kung ano ang dapat gawin sa una pero nakita niya sa muka ng grupo na seryoso sila. Tara, mag-organize tayo ng search. Kailangan nating balikan yung site, sabi ni Deputy, sabay tawag ng backup. Habang ginagabi sila ng travel pabalik sa gubat kasama ang mga pulis, binalikan sa utak ng bawat isa ang mga eksena, yung ilaw, yung beam, at yung biglaan na pagkawala ni Travis. Hindi nila alam kung makikita pa nila si Travis at mas lalo silang natakot na baka mas malala pa ang nangyari sa kaibigan nila. Makalipas lang ng ilang oras, dagsa agad ang mga pulis, ranger, at ilang volunteers sa opisina ni Deputy Ellison. Bit-bit nila ang flashlight, whistle at radios. Ramdam mong lahat ay kabado pero determinado silang mahanap si Travis kahit na gabi na. Dito nyo huling nakita si Travis? Tanong ng isang ranger habang tinuturo ni Mike yung clearing. Opo, dito mismo. Dito siya tinamaan ng ilaw, sagot ni Mike. Mahina ang boses at halos hindi makatingin ng diretso. Hinati-hati ng mga pulis ang grupo para mas mabilis nila malibot yung buong area. Sagad ang sigaw nilang Travis. Habang binubusisi nila ang ilalim ng mga palumpong at bawat puno. Pero paulit-ulit lang ang katahimikan ng paligid. Lumipas ang magdamag, wala pa ring bakas ni Travis. Maya-maya, dumating ang nanay ni Travis. Tahimik lang at parang kalmado sa gitna ng mga tao. Sigurado po ba kayo na dito siya huling nakita? Muling tanong ng isang pulis kay nanay. Oo, pero alam ko babalik yun. Simpleng sagot ni nanay.
tila ba hindi gaano nag-aalala. Hanggang kinabukasan, lumawak pa ang search team. Helicopter na ang ginamit, nag-ikot ang mga grupo, pati creek at kuweba, pinasok nila. Wala talagang nahanap kahit isang bakas, dugo o damit ni Travis. Lahat sila napapakamot ulo. Isang gabi pa ang lumipas, nagtipon ang mga crew kasama ang ilang pulis sa bahay ni Mike. Halos walang imikan, bawat isa tahimik sa frustration at pag-aalala. Gusto ko lang malaman, baka may tinatago kayo? Sabi ng isang investigador, walang paligoy-ligoy. Wala po sir, gusto lang talaga naming mahanap siya, sagot ni Allen. Halos mangiyak-ngiyak. Ganito tumagal ng 5 pang araw ang paghahanap kay Travis. Habang lumilipas ang oras, lalong dumadami ang tanong. Saan nga ba napunta si Travis? At buhay pa ba siya? Ika-5 gabi na ng pagkawala ni Travis. Halos sumuko na ang mga pulis at volunteers. Pakiramdam ng lahat, imposibleng may makita pang buhay sa ganoong klase ng gubat. Pero patuloy pa rin ang paghahanap. Tila tinanggap na rin ng pamilya ni Travis na baka hindi na siya babalik. Bandang pasado hating gabi, nagring bigla ang telepono sa bahay ng kapatid ni Travis. Dali-dali siyang sinagot ni Dwayne, medyo antok pa. Hello, Dwayne ako ito, si Travis. Tulungan mo ako, mahina at nauutal na sabi ng nasa kabilang linya. Napatayo bigla si Dwayne, hindi makapaniwala. Travis, saan ka? Nasa gas station ako, malapit sa Heber. Sobrang hirap hanapin ito, tulungan mo ako, hindi ko alam anong nangyari. Sagot ni Travis, mababakas ang malakas na hingal at tila lutang pa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Dwayne. Ginising niya ang magulang at agad na nagmaneho papunta sa tinurong gas station. Pagdating nila, nakita nila si Travis, nakaupo sa gilid, gusgusin, manipis ang katawan at parang tuliro pa rin. Travis, anong nangyari sa'yo? Yakap agad ng ina niya, hindi na pinansin ang itsura ng anak basta buhay ito. Hindi ko alam ma, parang saglit lang ako nawala. Pagdilat ko, andito na ako. Ang gulo ng isip ko, parang panaginip lahat. Sagot ni Travis, nanginginig habang kinukwento ang kaunting alaala niya. Pinauwi agad siya ng pamilya at tinawagan ng doktor para matingnan. Gulat ng lahat, walang sugat si Travis maliban sa isang maliit na tusok sa braso, parang tinurukan. Payat siya pero hindi mukhang 5 araw walang kain. Wala ring amoy na parang galing sa gubat. Kinabukasan, pinuntahan ng mga pulis ang bahay nila. Sunod-sunod ang tanong, pati na ang crew. Lahat gusto malaman, saan napunta si Travis? Ano ang nangyari sa kanya sa 5 araw na iyon? Tahimik lang si Travis, nanginginig pa. Pero sa isip ng lahat, hindi pa dito nagtatapos ang kalbaryo nilang magkaibigan. Hindi na mapakali ang buong pamilya at mga tropa nang umuwi si Travis. Agad siyang in-interview ng mga pulis. At kahit tila tuliro pa rin siya, sinubukan niyang i-share ang pira-pirasong alaala na nabuo sa utak niya. Travis, ano bang naaalala mo nung nawala ka? Tanong ng isang investigador habang nakatutok ang recorder. Sandaling natahimik si Travis tapos dahan-dahang nagsalita. Nung tinamaan ako ng ilaw, pakiramdam ko parang nakuryente ako. Tapos nagdilim lahat. Nagkatinginan ang buong crew habang tahimik na nakikinig sa bawat salita niya. Pagmulat ko, nakahiga ako sa parang maliit na kwarto. Maliwanag, puti lahat ng paligid. May mga nilalang na maliliit, di ko ma-describe kung tao o hindi. Basta yung mata nila malalaki at parang nagmamasid sa akin. Anong ginawa nila? Nag-uunahang tanong ni Ken, halatang kinakabahan. Parang may mga gamit sila, parang sinusuri ako. Hindi naman sila nananakit, pero parang hindi ko rin makontrol katawan ko. Sa isip ko, gusto kong sumigaw pero parang hindi gumagana yung boses ko, dagdag pa ni Travis. Nagpatuloy siya ng kwento, pilit inaalala yung sunod na nangyari. Hindi ko alam kung ilang oras ako dun. Parang saglit lang, tapos parang nag-blackout ulit ako. Pagdilat ko, nasa tabi na ako ng kalsada, tapos sobrang lamig. Dun ko naisip tumawag kay Dwayne. Tahimik ang mga tropa niya, hawak ang ulo, parang hindi rin alam kung maniniwala ba o matatakot sa kwento. Ang mga pulis patuloy na nagtanong at sinubukang kulitin ng detalye si Travis. Pero ang paulit-ulit niyang sagot, yun lang po, yun lang talaga ang naaalala ko. Habang kumalat na ang balita sa buong bayan, hindi na alam ng mga Walton family kung paano mapoprotektahan si Travis sa atensyon ng lahat, including mga media, reporters at fans ng UFO. Pero alam ng magtutropa,
Simula pa lang ito sa mahabang pagsubok na haharapin nila. Halos araw-araw after bumalik si Travis, dagsa ang pulis at media sa bahay nila. Lahat gustong malaman kung totoo ba yung kwento niya at gusto rin malaman kung nagsasabi ng totoo yung buong crew. Di rin nawala yung duda ng iba. May ilang nagsabi na baka gawa-gawa lang nila Mike at Travis ang lahat para sumikat o para makatakas sa delay ng laging contract. Isang umaga, pinatawag sila sa istasyon. Kailangan yung mag-lie detector test para malinawan lahat, seryosong sabi ng investigator habang tinuturo yung machine sa harap nila. Isa-isa silang nag-test. Si Mike, Allen, Steve, Dwayne, John at Ken. May kaba ang bawat isa, tahimik habang hinihintay ang resulta. Nung lumabas, nilapitan sila ng examiner. Lahat kayo, pumasa. Pero may isa, inconclusive lang. Posibleng dahil sa nerbiyos, paliwanag ng examiner habang binabasa ang paper. Nakaramdam ng ginhawa ang crew, pero di pa rin natigil ang tanong ng publiko. Maraming kababayan, lalo na yung mga kaibigan nila, lalong naniniwala dahil pumasa sila sa test. Pero may ilan pa rin na nagsabing pwedeng bulahin niyang polygraph o baka nag-practice lang sila bago mag-test. Samantala, pinatingnan rin ng pamilya si Travis sa doktor. Mukhang okay naman siya kahit na 5 araw na hindi nakita. Sabi nung doktor, may tusok sa braso pero walang ibang tama at yung katawan niya hindi mukhang gutom na gutom. Kahit ilang araw siyang nawala. Lalong lumabo ang sitwasyon. Hindi rin matukoy ng mga pulis kung crime ba talaga o talagang kakaibang pangyayari lang ang nangyari. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang usapan tungkol sa UFO at alien. Hindi maipaliwanag ni Travis lahat ng detalye, pero kita sa kanya na pagod na siyang ulit-ulitin ng kwento. Sa bawat tanong, isa lang din lagi ang sagot niya. Yun lang po talaga ang naalala ko. Habang patuloy na binabalita ang nangyari kay Travis, unti-unti ring dumami ang mga opinyon at haka-haka sa paligid. Sa barbershop, sa kantina, pati sa tindahan. Lahat may sariling teorya. Feeling ko gawa-gawa lang yan bro. Sobrang coincidental na sakto deadline. Tapos biglang nawala si Travis. Bulong ng isang construction worker kay Mike habang bumibili ng paninda. Hindi kaya may tinatago lang sila. Baka may atraso sa kontrata. Tapos ginamit nila yung kwento para tulungan sila. Singit naman ng isa pa. Pero may iba na talagang naniniwala. Walang ganyang acting ang tropa nila. Kita mo yung kaba nila nung lumapit sila sa pulis. Depensa ng kaklase ni Allen. Ilang reporters mula sa syudad ang dumating. May nagsimulang magdig ng background ng crew. Alam mo bang madalas sila mag-usap tungkol sa UFO? Fan pala si Travis ng mga alien documentary. Chismis agad ng isang tabloid. Dumagdag pa ang mga investigator. May ilang skeptics na nagpunta mismo sa site, tigil, tingin-tingin sa paligid, kinukuha pa ang damo at kahoy para kunwari may evidence. May mga eksperto na nagsalita sa radyo. Hindi solid ang ebidensya. Maaaring nagka-amnesia lang si Travis o kaya nagtago sandali para iprank ang lahat. Tapos may bali-balita pa na sinubukan ng ilan na baguhin ang polygraph pero iba daw ang lumabas na result. Sa gitna ng ingay, tahimik lang ang crew at pamilya ni Travis. Minsan umiwas na sa labas si Travis dahil ayaw na niyang lagi siyang pinagtitinginan at tinatanong. Pero kahit na maraming duda sa paligid, may solid na grupo ng mga taong naniniwala talaga sa kanila. At dahan-dahan, nagsimula na ring may mga lumapit kay Travis para magtanong at magsabi ng sarili nilang kakaibang karanasan. Ang tanong ng lahat ay hindi na lang kung anong nangyari noong gabing yun, kundi may katotohanan ba talaga ang kwento ni Travis o talagang genius na pagpaplano lang ng magkakaibigan? Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo pang lumaki ang pangalan ni Travis at ng mga kasama niya sa buong Amerika. Imbes na tumigil ang usapan, lalo pang dumami ang mga gustong makaalam sa kwento nila. May mga nagbigay ng imbitasyon kay Travis para magsalita sa mga UFO conventions, pati na rin sa TV shows. Hindi niya alam nung una kung kakayanin niya, pero kalaunan, natutunan niyang tanggapin ang atensyon. Isang araw, habang nakaupo lang sila ni Mike sa tabi ng truck, nag-usap sila tungkol sa lahat ng nangyari. Grabe no, 2 buwan na, di pa rin tayo tinatantanan ng tao. Sabi ni Mike habang nilalaro ang susi niya. Oo nga, parang araw-araw may nagtatanong o may sumusulat sa akin. Tingin mo ba, may maniniwala talaga sa atin hanggang dulo? Sagot ni Travis, napabuntong hininga. Sigurado ako bro, kahit anong sabihin nila, tayo lang ang tunay na nakakaalam ng nangyari. Basta hindi tayo bumitaw sa totoo,
Bahala sila, sagot ni Mike, kahit ramdam mo sa kanya na pagod na rin siya sa pang-iintriga ng iba. Maraming beses pa silang na-interview ng media. Pati pamilya nila nadamay na rin. May pumupunta sa bahay nila, may sumusubok magtanong kahit ayaw na nilang sumagot minsan. Sa school, sa plaza, minsan sa simbahan pa, naririnig pa rin ang kwentong UFO abduction kapag nababanggit ang pangalan ni Travis Walton. May mga batang ginagaya pa nga ang eksena habang naglalaro sa tabing kalsada. Kalaunan, ginawang pelikula ang kwento nila. Naging sobrang popular, lalo na nang lumabas ang Fire in the Sky, isang movie na base sa karanasan ni Travis. Minsan, nagtatawanan sila pag naaalala ang version ng pelikula. Hindi nga ganun kadramatik sa totoong buhay, no? Sabay tawa ni Allen. Pero sa kabila ng lahat, kasikatan, pagdududa at kwentuhan, nagpatuloy pa rin ang buhay ni Travis at ng tropa. Maraming taon ang lumipas, pero nananatili pa rin silang palagay na sila lang talaga ang nakakaalam ng buong katotohanan ng gabing binago ng isang kakaibang ilaw ang simpleng buhay nila magpakailanman.